Sa mundong puno ng katahimikan ay sumisigaw ang kawalan, at ang pagkawalang kibo ay nagbubunga ng kariingan. Ngunit sa kamay ng tao, sa simpleng balota man, sisiklab ang apoy ng pagbabago't kalayaan. Mula sa magulong lansangan ng nakaraan hanggang sa pagpuno ng balota sa nalalapit na halalan. Bawat boto'y kwento, bawat marka'y sigawan ng pag-asa, ng laban, ng kinabukasang inaasahan. Kasi, sa ngayon ako doon. Kasi ito na lang bahay niyo. Siguro balik natin in the past. I don't wanna take sides just yet because it's kind of complicated in my perspective. Siguro nga mas marami akong matutulungan kapag nakaposisyon na po ako. I file my candidacy today for senator. Ako po ay nag-file ng certificate of candidacy para tumakbo ulit ng senador. Ako po si Wilfredo Bendia Revillame. Deo Balbuena. Ben Tulfo. Jimmy Bondo. Ulit ulapit. Noon, mga muka sa pelikula ang hinahangaan. Ngayon sila na rin ang nasa balota, humihingi ng tiwala. Mga dating idolo sa entablado, ngayoy politiko sa kampanya. Ngunit sa bawat komento, tila may bumubulong. Nasaan ang presensya nila sa panahon ng pangangailangan? Mga post na nag-uusisa, nagtataka, nag-aalinlangan kung ang binoto o iboboto pa lamang ay bituin lang sa eksena o tunay na naglilingkod ng masa. Habang lumilipas ang panahon, tayo'y patuloy na niloloko sa mga pangakong suntok sa buwan at mabubulaklak na mga tono. Isa pa ang fake news na naglalason sa isip ng karamihan habang ang katotohanan unti-unti nang binabaon sa limot at kawalan. Hindi ako nag-reserve, pero type ko lang siyang iboto yung mga time na yun. Nanghawak lang ako sa kung ano yung pagkakakilala ko sa kanya. Sa akin, hindi na kailangan mag-research. Kasi kilala ko naman siya mula pa pagkatao Dahil dito na ako pinanganak Noong araw, wala research, wala yung mga ganyan. Bakit patuloy ang bansa sa pagdurusa? Bakit korupsyon ay tila di nawawala? Kasalanan ba ng bulok na sistema? O tayo mismo ang nagpapalakas sa problema? Dahil sa tuwing nagluluklok tayo ng mga di karapat-dapat, tayo rin ang nagtatali sa kumunoy ng hirap. Kung patuloy tayong boboto ng walang kaalaman, hindi ba tayo rin ang paulit-ulit na magdurusa sa sariling kamangmangan? Dahil sa bawat maling desisyon, tayo ang nagbabayad ng kabiguan, habang ang piniling pinuno nagpapakasasa sa kapangyarihan. Sahod, trabaho at karapatan. Serbisyo sa tao. Habang ang utang ng bayan ay lumalaki, ang pag-asa ng mamamayan ay lumiliit. Sa bawat halagang hindi na kayang itabi, pangarap ng Pilipino ang unti-unting naglalaho sa gabi. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga matang mulat. Ito ang kanilang kwento. Mga simpleng tao, ngunit bayani sa paggawa ng totoo. Mga gising sa katotohanan at nagdidesisyong lumaban para sa bayan. Sa gitna ng mga nagbubulag-bulagan, may mga kabataan pa ring naglalakbay sa katotohanan. Isa na rito si Lorraine Grace Ortega, isang ganap na estudyante sa ilalim ng UMS dyan. Ngunit sa diwa, hindi lamang siya basta kabataan.
Isa na siyang tagapagtanggol ng katotohanan. Sa kanyang mga salita, umiigting ang paninindigan. For me, super important ng pagboto dahil ito yung chance natin to give our voice to elect representatives to be our voice in the government. Bilang kabataan, dala niya ang pag-asa ng bukas. So, yung boto na yun, kaya siya super halaga sa akin kasi yun nga, it's a chance into our future. Ngayon, 18 pa lang ako, pero like, makakaboto na ako, di ba? So, I have a chance to somewhat predict or like dictate how my future would go kung sino mang iboto ko, kung maayos man ang kandidato or not, di ba? Sa kanyang tinig, maririnig ang pangarap ng mga naglalakbay sa landas ng liwanag. So for me, political awareness is essential for every citizen, whether you're a little kid or an older person, because you live in this country, so you have to know what's happening, what's getting implemented, what will happen to your future. Kaya super importante talaga ng maging politically aware, kasi malalaman mo kung ano yung nangyayari sa bayan mo, kung ano mangyayari sa buhay mo. Like, hindi lang siya, ay politika, yung mga elected officials, mga nasa gobyerno lang yan. Hindi yun ganun. Sa bawat galaw ng gobyerno, may taong naapektuhan. Kaya dapat politically aware tayo lahat. Hindi siya bulag sa kapalpakan ng sistema. Sige, let's look at it as a double-edged sword or like from two sides of a coin. Sa good side, malaki yung epekto nila sa bansa natin, whether good or bad. And like, right now, parang nagkakagulo yung mga tao sa gobyerno natin. Kaya tingnan nyo, yung mga presyo ng bigas, yung mga disaster response, kalat-kalat, like, mataas presyo ng mga bilihin, yung mga disaster response, palpak, yung tubig, like, kunwari, summer na ngayon, nababa yung supply ng tubig. So, yung mga, imbis na sa mga issue tayo na very vital to our life nagpo-focus, ang nangyayari, yung gobyerno natin, mas nag-focus sila sa mga issue on their side na nakaka-apekto sa atin. Like, kumbaga, kung iisipin natin, yung domino effect lahat eh. So, kung magulo sila doon, lahat ng pinaka-basic resources na kailangan natin, magugulo din. Hindi siya tumalikod sa katotohanan. Sa halip, mas lalo niyang ipinaglalaban ang kahalagahan ng pagiging mulat at may alam sa kalagayan ng bansang kinabibilangan. Everything is political eh. So, even education is political. So, kung estudyante ka na hindi ka ganun ka-critical, like, di ba, education crisis nga, mababa ang reading comprehension, ang skills sa pag-understand ng basic text, hindi mo na magbasa, hindi mo illiterate, kumbaga, ganun, somewhat illiterate. Kung ganun, if pangit yung sistema ng edukasyon na hinahatid ng gobyerno natin, like basic education, but it's an advantage for them because kung hindi marunong mamili ang mga botante, kung basta-basta na lang naniniwala, ayun, like, hindi sila magiging politically aware. Hindi nila maintindihan kung ano bang responsibilidad ng gobyerno sa akin, ano bang dapat ginagawa ng gobyerno. Ang nakikita lang nila, uy, nagsayaw kasama si mayor, uy, nagbubudots doon, uy, sikat siya, uy, kaapelido niya si, ilang henerasyon na silang namumuno sa bayan natin. Ganun na lang yung makikita nila. They're not gonna look into their background, their history, and their advocacies. Parang puro surface level lang pag hindi na-improve yung education system natin. Ngunit sa kabila ng mga pagkukulang ng lipunan, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Ipinaglalaban niya ang kahalagahan ng pagiging mulat sa kalagayan ng bansa. Lalo na't para kay Lorraine, ang pagiging kritikal sa pagboto ay hindi opsyon. Ito ay responsibilidad, advocacy, background, and achievements. Ito ang aba na ani ay dapat suriin ng bawat botante. Future natin yung nakataya dito, lalo sa kabataan. Kasi, hindi lang basta, maabutan lang ka ng 500, kebs na yun. Be, try mo i-divide yung 500 sa 3 taon, be. Like, sentimos sa isang araw lang yan. So, it's not worth it to sell your votes. It's not worth it to vote for, like, papagtripan mo lang yung pagboto kasi hindi. Like, future mo yung nakataya doon. Sa bawat boto, pinanghahawakan niya ang kapangyarihang baguhin ang direksyon ng kanyang hinaharap. Sa kanyang paninindigan, nagbubukas ang landas patungo sa mulat at makatarungang kinabukasan. Bukod pa kay Lorraine, isang estudyante na nais ipaglaban ang ating karapatan, nasa kanyang panig din si Mario Geronimo,
isa sa mga guro ng UM Social Science. Isang magiting na guro na handang magbigay ng kaalaman upang tayo'y imulat sa katotohanan. Sobrang halaga sa akin ang pagboto dahil dito nakasalalay ang kalagayan ng ating bansa na Pilipinas at yung mga Pilipinong nakatira dito. Ibig sabihin, ang pagboto natin sa darating na eleksyon ay nakataya, no? Na ang buhay ng mahigit 100 milyong Pilipino na umaasa na magkakaroon ng progresibong pagbabago para sa ating bansa. Ito ay hindi lamang boto para sa susuportahan kong kandidato, kundi para boto na rin sa mga manggagawang Pilipino, hindi lang mga kapwa ko guro, kundi iba din mga manggagawa na nangangailangan ng tamang pasahod, serbisyo mula sa gobyerno. At ito ay boto rin para sa aking mga estudyante na nangangailangan din ng libre at kalidad na edukasyon. So hindi lamang din sa mga estudyante, kundi pati na rin sa iba ding mga manggagawa katulad ng ating mga magsasaka, mga mangingisda, no, mga healthcare workers at yung iba pang mga laborers na nangangarap din na magkaroon ng tamang pasahod at benepisyo na dapat ay nakukuha nila mula sa ating pamahalaan. So ito din ay boto din, no, para din sa mga magulang na minsan ay nag-worry pagdating sa mga hospital bills na kailangan pang mangutang ng pera, may paggamot na ang kanilang mga anak. At ito ay boto rin para sa mga members ng LGBTQIA+ community na naghahangad din na sila ay magkaroon ng inklusibo na pagtanggap mula sa ating lipunan. Bilang isang guro, napakahalaga ng kanyang papel sa paghubog ng mga kabataan at pagbibigay ng kaalaman. So sa madaling salita, great factor ang ating mga political leaders kasi binigyan sila ng kapangyarihan para tugunan ang kanilang trabaho at responsibilidad para sa mga mamayang Pilipino. So ibig sabihin, kung hindi nila yun nagagampanan ng tama or ng maayos, so hindi lamang isang buhay ang maaaring maapektuhan, kundi lahat ng nakatira sa ating bansa. Ang kanyang matalas na pagkilatis ay nagbigay ng matingkad na liwanag at komprehensibong pag-unawa. Sa tingin ko, yun din yung number one issue na kailangan talagang tugunan ng government natin, na magkaroon talaga ng transparency and accountability pagdating sa paggas ng pera. Although meron naman tayong bill, just like the Freedom of Information Bill na pinapatupad sa mga barangay at sa mga lokal na pamahalaan, ang problema hindi siya na-implement ng maayos. So ibig sabihin, kailangan magkaroon talaga ng strict implementation na yung FOI ay pagkakaroon ng transparency and accountability ay talagang na-implement hindi lamang sa ilang officials, kundi sa lahat ng lokal na leader. Sa pamamagitan ng kanyang boses ay tunay na madarama ang himig ng kalayaan. Siyempre, kung tayo ay politically aware, so ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng active participation na sa ganitong klaseng mga bagay. Kaya nga tinatawag natin siyang active. Ibig sabihin, hindi lang tayo nagkakaroon ng alam at ng pakialam, kundi tayo ay kumikilos din para bigyan ng solusyon ng ganitong klaseng mga problema. Sa mga salitang kanyang bawat binibitawan ay tumatawag sa pagkilos nating mamamayan. Pero kailangan nating tandaan na kahit tayo ay kabilang sa informal power, no, at tayo ay mga normal na mamayang Pilipino, meron din tayong kapangyarihan na nabaguhin yung sistema na kinalalagyan natin. So ibig sabihin, dapat hindi tayo yung binabago ng sistema. Tayo ang nagpapabago dapat doon sa sistema na meron tayo. At hindi dapat natin tinatanggap na lang na yung ganitong klaseng mga issue or problema ay realidad na lang ng mga pangyayari sa Pilipinas. At dapat hindi na siya nino-normalize at niromantasize na hanggang dito na lang tayo. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang paniniwala at paninindigan ni Sir Mario na may taglay na kakayahan ang mga mamamayan na bukod sa pagkakaroon ng kaalaman ay masasagawa din ang aksyon para mabigyang solusyon ang mga issue sa ating bansa. Siya ay dedikadong magpamahagi ng mga tamang pamamaraan at dalisay ng mga payo sa pagboto ng maayos na kandidato para sa ikakasaayos ng pamumuhay ng mga tao. Umaasa ako sa mga kabataan, lalo na sa mga binibigyan ngayon ng karapatan at pribilehiyo na makapag-senior high, makapag-take ng research subjects nila, no? Na sana magamit nila yung mga skills na nakuha nila sa kanilang mga teacher para man lang siyasatin at alamin ang background, ang track record, ang platforms at history ng mga kakandidato. Kasi kung hindi tayo aware doon sa mga tatakbo, so paano tayo makakapili ng tama at ng maayos na leader? So kailangan tayo na binibigyan ng edukasyon at kaalaman para alamin
namin yung mga bagay na yon. Sana mag-raise din tayo ng awareness sa mga kapwa natin mamamayang Pilipino kung paano ba talaga bumoto ng tama. Tiyak na ang kanyang ipinahayag ay kapupulutan ng aral at tatatak bilang leksyon sa ating mamamayan. Higit sa lahat, nating kabataan na wastong paggamit ng ating karapatan. Kung hindi pa kayo botante, so hindi naman ibig sabihin nun ay dapat wala na kayong pakialam sa ganitong klaseng mga usapin at dapat yung mga voters na lamang nakikisangkot sa mga political and social issues na meron tayo. So kayo, bilang mga kabataan, so pwede kayong mag-raise ng awareness, no, by informing and educating your friends, your families, your relatives kung paano ba dapat bumoto ng tama at maayos na leader. At para naman doon sa mga botante na pinipiling wag bumoto, sana ay wag nyo namang sayangin ang inyong kapangyarihan para pumili ng maayos na leader. Sana ay wag tayong maging panatiko, no? So wag tayong maging bulag-bulag na tagasunod na lang no, kung sino kandidato kasi tatandaan ninyong lahat na kayong lahat ay botante at hindi panatiko. Ang isang boto ay may kakayahang baguhin ang hinaharap. Piliin nating tularan ang tulad nilang mulat sa katotohanan. Samantalahin natin ang pagiging botante para sa ating inaasam na pagbabago. Katuwang sa landas ng pagbabago ang masa, ang mga tinig na madalas tinatabunan ngunit may lakas na bumuo ng lipunan. Isa rito si Demetrio de la Cruz, 57 anyos na manlalako ng taho mula sa hulugan. Bukod sa kanyang paninda, bitbit rin niya sa kanyang balikat ang mabigat ngunit makabayang responsibilidad bilang mamamayan. Ang kanyang katawan na napapagod sa init ng lansangan ay nagbubulong ng mga kwento ng pang-araw-araw na pakikibaka sa bawat taho na inaabot, sa bawat hakbang sa makakapal na semento ng kalunsuran. Pinanghahawakan niya ang kapangyarihang baguhin ang direksyon ng kanyang hinaharap. Napaka-importante no kasi tayo yung pipili kung paano saan natin dadali yung bansa. Hindi lamang kanyang paninda ang kanyang nilalakot bitbit sa araw-araw, kundi ang kanyang pag-asa at paninindigan. Para sa akin, kailangan ng awareness natin yung maging matalino tayo sa pagboto. Pumili tayo, hindi tayo dapat madala doon sa mga magagandang salita lamang ng isang politiko. Ang tingnan natin kung sino ba yung matalino at may magagawa sa bansa. Sa palagay ni Demetrio, ang pagboto ay isang karapatan na di dapat sinasayang. Ang sinasabi ko sila, sayang ang boto mo, sayang ang karapatan mo. Sa halip na may luluklok mo yung karapat dapat, dahil sa isang boto mo mawawala, sayang naman. Kabilang din dito ang isang jeepney driver na si June Makalinaw, isa sa mga taong matyagang naglalakbay sa daan ng buhay. Ang kanilang busina ay tunog ng kanilang pakikibaka, isang tanda ng himig upang makamit ang daang matuwid at katuparan sa bayang kanilang inuukitan at pinagsisilbihan. Karapatan natin maging isang botante kasi pribilehiyo natin yun na bumoto. Kung ang pagboto ay isang pribilehiyo, mas pipiliin mo ba ang mga pangako lamang pero walang gawa o ang kasikatan sa pagpili ng tamang kandidato? Gano'n po kahalaga para po sa inyo bilang Pilipino? Yung pagiging mulat ka po sa Ang pagiging mulat. Mari po may napansin po kayo sa politiko na pangit po yung ginagawa niya. Ano po? Epekto. Pag pangit ang panunungkulan niya, siyempre pangit din ang epekto. Pero kung maganda, papaganda niya yung pamamalakad. Magbibigay niya ng magandang kinabukasan ng mga bata, unang mga bata, tapos mga matatanda. Tulad ng karamihan, si Kuya June ay nagmamahal sa kanyang bansang sinilangan, kaya't ninanais niya para sa lahat ang isang magandang kinabukasan. Anong mga issue naman po yung mga nakikita niyo sa ating bansa? Nararamdaman niyo po ba? Isyong katulad ng... Katulad po nung pagtaas po ng mga gas or yung Ayun nga, pangit eh. jeep. Pangit nga yun eh. Dapat ibalik nila sa dati para hindi naman tayo maghirap. Diba? Ano bang epekto po sa inyo ng pagtaas po ng gas? Ay, di siyempre, malaki. Pag na-apektuhan kami, di balitang kita namin. Diba? Katulad nyo, mga mag-aaral, katulad may mga anak din kami nag-aaral.
Siyempre, lilitang ano nila, pagkain nila, pamasahin nila. Pamasahin nyo. Pagdating naman po dun sa, sa modernization program po. Mga jeep, pangit. Ano po masasabi niyo po tungkol dito? Hindi kasi nila iniisip din yung magiging epekto noon. Katulad ng namin, may jeep kami. Katulad namin, nakikilabasan. So, pag nawala yung mga jeep na nilalabas namin, ilan lang ang makakabiyahe, mawawala kami ng hanap buhay. Naniniwala si Kuya Jun na nasa ating kamay ang magiging buhay natin sa mga susunod na taon sa ilalim ng termino ng maihahalal. Kung kaya't nararapat lang na pagtuunan ng masigit na pansin ng mga Pilipino ang kanilang mapipili. Gawin nila yung nasa puso nila, yung karapat dapat. Pag yung basta lang pagbinigyan ka, yun na. Diba? Yung nasa puso mo talagang alam mo na siya yung karapat dapat. Hindi yung basta ka lang, nabigyan ka lang, yun na. Diba? Ang kaunting halaga ng suhol ay hindi kailanman magiging sapat na kapalit ng magiging buhay natin sa susunod na termino. Pili nila yung dapat nilang iboto at huwag silang mag-atubili na bigyan nila ng sarili nila na karapatan na bumoto kasi karapatan natin lahat to. Hindi para lang sa isa, para sa lahat. Sa gitna ng mga dagundong ng mga kasinungalingan, nakatayo ang mga taong ito na matiyagang naghahanap ng katotohanan. Ang bawat boses ay testimonya ng pagbabago at pag-asa. Ang klase ng kandidato na iboboto ko ay yung pinapangakuan yung kanilang mga salita. Then, most importantly, is yung inuuna yung mga tao kaysa sarili nila. Kung ako man po ay boboto, yung maisang salita, yung kayang gampanan yung mga roles nila, and yung kaya talagang kumbaga maiangat ang Pilipinas sa kahirapan. Siyempre doon tayo sa hindi corrupt, first na yun. Then yung walang masamang background and hindi kasali sa political dynasty. Yung basta ganun. Tapos, in a good side naman, kailangan yung transparent. Yung palaging hindi senado ang inuuna. Yung taong bayan. Siguro yung totoo, yung tapat, yung walang inuurungan, katulad ni Miriam Defensor Santiago o late Miriam Defensor Santiago. Kilatisin, kilalanin ang mga taong dapat iluluklok sa pamahalaan kasi hindi lang naman para sa isipin kung ano yung maging kinabukasan ng kabataan, kinabukasan ng pamilya mo. Kasi ang paglago or pag-ano ng ekonomiya natin ay nakabase pa rin talaga sa mga namumuno sa ating pamahalaan. Senator at mga kongresista, dapat they know how to make laws. Alam nila yung mga dapat nilang gawin, ano yung mga dapat nilang possible ipasang batas at gawing batas. Para saan? Sa ikararami, hindi lang dahil maawain nga tayo, magbigay ng ayuda every month. Hindi ganon. Kailangan sila ay gagawa ng isang konkretong plano at batas na makakatulong sa pangkaramihan. Kung pwede, di ba, sa buong Pilipinas, much better. Parang huwag nang tayong tumingin doon sa gender. Tingnan natin yung background niya. Kung halimbawa, kung nakikita naman natin na yung kahit babae siya, pero nakita natin na malinis ang background niya, wala siyang kahit anong kaso or wala siyang kahit anong issue, siguro ganun dapat maging matalino ang tao. Hindi yung meron ka na nga kaso, meron na kulong ka na nga before, yun pa rin ang iboboto mo. Kumbaga, vote wisely. Bilisan mo takbo, ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumapa kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga balang ligaw. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi.
Kapag ka malangkat humandusay dyan sa tabi. Totoy, alam mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos-tapos ng kaguluhan? Ito, hindi pula't dilaw, tunay na makalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan hanggang